Ano siya ang i-predict atong pastor nga mo ang nag-predict atong nalawin sa karungan bulan sa October. Ano siya ang kanang babae mo na ang next president ko na nato sa Pilipinas sa year 2028. Kana daw ang iyang nakita umuwi kitulog to sa Ginoo na maudag kuno ang next president nato sa Pilipinas. Lantawa ako ninawan niya, guys. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapwa ko Pilipino. Magandang umaga po dyan sa Pilipinas. Pasensya na, parang kahapon pa akong tatrabaho, kauwi ko lang. Wala pa po akong tulog. So, nandito ako para bigyang paliwanag or yung sa side ko about sa propesya ni their preacher. Hindi ko siya kilala. Hindi ko siya kilala, nakita ko lang siya dyan sa social media sa mga unos na nangyayari, di ba? Hinuhulaan niya. Busy akong tao, hindi ako nag-uusisa masyado. Marami po akong ginagawa sa buhay. Kaya mayroon man akong ayun, nagsishare ako ng word of God kasi ganoon naman talaga po. Kailangan magbalik loob sa Panginoon. Repentance po ang kailangan natin. Kailangan natin humingi ng tawad sa Panginoon Diyos. Kung pwede maaari magpasalamat sa oras-oras araw-araw nating pamumuhay at huwag natin kalimutan yan. Dumirekta tayo sa Kanya. Huwag tayo kung saan dadaan. Ako po kasi ay nananalangin sa Kanya ng mataimtim. Kung hindi po ako nakakapagpanalangin sa Kanya, at least nasasambit ko lang salamat Panginoon sa araw-araw na may pamumuhay ng aking pamilya, ng aking mga magulang at ng aking mga kapatid at tinungin sa aking trabaho. Ang propesya ay maaari pong magbago. Pero kung ano man ang propesya na nakasaad sa Bible, yun po ay hindi na po mababago. Kung ano naman po ang binibigay sa akin ng Panginoong Diyos na tungkulin sa ating bansa, kung para po sa karamihan at kung para po sa taong mamamayan at kung para po sa lahat nating mga Pilipino, I have open arms, right and left, and I have a heart and soul. Handa ko kayong paglingkuran kapalit ang katagumpayan ng ating bansa at ang kaligtasan ng ating mamamayan, lalo na sa mga kapos, lalo na sa mga walang trabaho. Maraming salamat. Hindi na po ako magbibigay ng detalye. Andito ako, nandyan kayo, kabilat kanan, magyakapan tayo. Sabay-sabay nating paunlarin ang bansang Pilipinas. Sabay-sabay nating pagtagumpayan ang anuman trials na dumarating sa ating bansa. Dapat ang itatanghal na pinuno sa bansa ay may paninindigan sa kanyang sarili. Stand being who you are. Kasi kung papilay-pilay po ang pinuno, papilay-pilay din po ang inyong bansa. Maraming salamat. Kung ano man po ang will ni Lord sa akin, gagampanan ko po. Taos puso kong gagampanan na walang kapalit. Kasi ito na po ang gusto niya sa akin. To my dear prophecy preacher, kung sino ka man, I apologize kasi ayoko na po magsalita, pero hindi ako natatakot dahil malinis po ang aking kalooban para sa mga taong bayan na nangangailangan. Mag-focus tayo doon sa kung ano man ang malaking suliranin na ating kinakaharap ngayon sa ating bansa. Mahal ko kayong lahat. Thank you God. Ipagpay ko kayo.
Panginoon Diyos na makapangyarihan. Mapagtagumpayan po namin lahat kung ano man ang aming naranasan sa aming bayan. Jesus, ikaw na po ang bahala. Sa iyo nakasalalay ang aming buhay. Ang kahilingan ko po na maiksam na po lahat ang mga kalamidad na dumarating. At mapagtagumpayan na ang mga suliranin namin na aming kinakarap sa aming bansa. Patnubayan mo po ang lahat ng namumuno sa aming bansa at ang aming mga taong mamamayan. Wala na po akong sasambitin kung ano man po ang aking nasa kaloob-looban ng aking puso. Yun na po. Maraming salamat sa inyong lahat. Have a good morning. Kasi matutulog pa lamang ako. I salute you guys. Pure prophecy. Thank you and God bless you.